pangalan ng ating Panginoong Kristo sa hapon ito. Sa ating panimula, sa ating pag-aaral sa aklat ni James, saan po ay isang sulat na merong practical na tinuturo sa pamumuhay ng mga Kristiyano, kung saan ay ito po ay hindi matatagpuan sa mga ibang scripture. Kaya again, sa ating pag-aaral, please open our Bible sa James chapter 1 verse 12. Tayo po yung manalangin. Mga Diyos, kami po yung humihingi ng tulong ng banal na Espiritu para sa aming pag-aaral. Gusto namin ang pagpapala ninyo sa mga pangunawa po namin, especially sa mga kapatid, mga Kristiyano, o mga bisita, lalo na po sa online, ay mabuksan ang kanilang kaisipan, makilala po nila si Kristo bilang tayo sa krus ng Kalbaryo para sa kamigtasan ko na sino man na nagtitiwala. Gusto namin ng Diyos ang pagpapala ng Kristo. Salamat. Pangdalan sa pangalan ng Jesus. Amen. So sa ating pag-uumpisa ay tignan po natin kung sino po talaga yung sumulat ng aklat ng James. Dahil maraming mga naniniwala na si James ang sumulat na anak ni Zebedee, no? Yung kapatid mismo ni John, the son of Zebedee, the brother of John. Okay? Iba naman, they are claiming that James, the son of Alphaeus, kaya maraming James na pangalan na binabanggit po dito. It means, ito yung half-brother ng ating Panginoon. Pero bagamat si James ang totoong sumulat po nito, which is the son of Zebedee, ay makikita po natin during the time sa Transfiguration, ay nandoon po siya. Okay? Sabi, we cannot be the author because yung time, saka yung okasyon, or yung subject matter, ay hindi mag-agree regarding this kind of letter doon sa author po nito. So, tingnan po natin with the reference of the time, kung paano ito sinulat at talagang sumulat, ay the epistles of James was written around AD 60 to 63. 60 to 63. According to Acts chapter 2 verse 1 at verse 2, the time when Herod put James, okay, the son of Zebedee, ay namatay during the time in 44 AD. So, hindi siya, dahil mas nauna siyang namatay bago isulat yung Book of James. So, pertaining this occasion, sa pagkakataon po ito, yung subject matter, yung kung ano yung content ng epistles, because the epistle was written after the gospel. Sinulat ito pagkatapos ng gospel book. Okay? Hindi ito sumabay during the time. Kundi after the writing of the gospel. Ang gospel po nito has been spread to the Gentile world. Tinanggap po ito ng mga Jew during the time they were scattered abroad. Panahon na sila po ay diaspora. Sila ay nagkawatak-watak. Likewise, the content of the epistles reveals that was written after many hypocrites, false teachers, vain boasters, and wicked men.
Hindi lamang po yun. Sa panahon po yun, there are many correct person sa churches. Kaya after that, talagang maraming gustong sirain ang mga simbahan na natatag. Kaya maraming mga gumagapang. Imagine, gawain to ng Diyos, pero may mga talagang anti-word, Christ. Kaya kung may anti-Christ, may anti-Christian, may anti-teacher, pati sa gawain, may anti. Lahat na lang, mayroong anti, even sa government. So it means these evidences ay ito ang nagpapatungo, leading us to believe the absolute confidence that the author of the epistles is James, the Lord's half-brother. Siya ang sumulat po nito, yung kapatid ng ating Panginoon, half-brother. So, James was the half-brother of the Lord Jesus Christ. So, in John chapter 7, verse 3 and 5, makikita po natin po doon, it reveals that James nor any of the Lord's half-brothers were believers until His resurrection. Naging mananampalataya lang to pagkatapos mabuhay si Kristo. So it means, kahit kapiling nila ang Panginoong Hesus, nakita nila yung mga ginagawa niya, mga milagro na ginagawa niya, ay hindi sila naniniwala, kaya hindi patayan yung mga pangyayari para lang maniwala ang mga tao. So there is a timing na ang tao ay maniniwala siya when the Spirit moves to them. Kaya kahit anong gawin po natin, kahit makita mo actually o actual na gumagawa ng milagro, ang Panginoon, hindi mo rin pala siya paniniwalaan. Okay? So, after His resurrection, the Lord showed Himself to James. Kaya pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli, ay nagpakita po siya. Doon lamang po siya naging believer. Bakit kaya? Alam niya naman yung kwento, siguro, dahil during the time, kasama niya, or umuwi ang Panginoon sa kanila, nakita niya. So, it means, to see is to believe. No? Kaya siguro, hindi ako maniniwala, hanggat hindi ka nabubuhay sa iyong pagkamatay. Right? Hindi ako maniniwala na namatay ka, tapos hindi ko nakita na buhay, hindi ako maniniwala. So it means, ipinapakita po dito sa atin, yung ating pananampalataya ay isang bagay na mapatutuhanan. Dahil nabuhay yung ating sinasampalatayanan from His death to resurrection. So may pag-asa po tayo na buhay. So ganun din po si James. Kaya naniwala po siya. Totoo pala ito. No? Si Kristo na siyang tagapagligtas dahil siya ay nabuhay. So, the book of James is called General Epistles. Pangkalahatan. Why? Because hindi ito sinulat sa ninuman or any particular person. Di ba? Like, sa ibang sulat, mayroong naka-address sa kanila. Like, sa book of Timothy, Titus, and Philemon. Address po sa isang tao. Or itong book of James, no, it's written to a particular church. Hindi rin sinulat ito para sa isang simbahan lang. Kaya, ibig sabihin, pangkalahatan. Hindi katulad ng Romans, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, ay naka-address sa kanila. But this book of James means probably ay pangkalahatan sa lahat. Diba? Marami tayong nakikita. Like the book of Thessalonians, naka-address po sa kanila. So it means, like Luther, who placed great emphasis on justification by faith, Christ alone
siya mismo. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo-talo until now. No? Na kailangan yung pananampalataya mo, mayroong kasama na gawa. Iba yung bunga na gawa ng pananampalataya kaysa kasama sa pananampalataya. So, it means there is a credit sa atin na kailangan yung pananampalataya po natin, kaligtasan natin, ay mayroon tayong ambag. Okay? So, magkaiba po yun. So, dito ay in-emphasize lang that faith in Christ alone ay ito yung pinapatungkulan ng Book of James. Bagamat he was emphasizing about the works, right? Kasi kailangan magkaroon ng pagkakasundo po dito. It could be mayroong harmonize, hindi yung paghihiwalayin. Ibig lang sabihin ng harmonize, yung magandang gawa, which is the fruit of your faith. So, it means, kailangan magkasama or will harmonize. Okay? Kaya dito, makikita po natin, there is a question about this book na dapat ba kasama po doon sa tinatawag na the canon of scripture. Di ba, may mga ganun lumabas na kailangan bang kasama pa ito? Ito bang Book of James kailangan belongs to in our Bible? Okay? Kailangan bang ang James na to ay dapat kasama po dito? Why? Because the Book of James is filled. Puno-puno ito ng practical information. Right? Hindi naman tayo pwedeng mabuhay ng spiritually, ito yung gagawin po natin. So, how come na mamumuhay po tayo practically living without the instruction ng Book of James? Di ba? Kaya nga dito, inilatag lahat kung paano mamuhay ang mga Kristiyano. Kasi hindi natin ito makikita to the other scripture. Diba? Wala tayong makikita po nito ng Book of James. Wala tayong makikita regarding practical information. Kaya itong Book of James, there is a definite parallel. Ibig sabihin, halos magkaparehas doon sa tinatawag na Sermon of the Mount. Halos merong magkapagkaugnayan. One thing is, the parallel is the right kind of righteousness. Kasi yung Sermon of the Mount, especially in Matthew chapter 5, verse 20, kung saan sinabi ng Panginoon po doon, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter the kingdom of heaven." Right. So, yun yung parallelism ng James between the Sermon of the Mount. So, itong mga skribo, mga parasiyo, alam nila kung gaano kabigat ng sinasabi ng Book of James o this kind of practical information. Alam nila to pero they did not. Hindi nila to ginawa, hindi nila ito ginaya, hindi nila ito in-apply sa kanilang mga buhay. Diba? Hindi nila nakita o pinagkatiwala na ang pananampalataya lamang kay Kristo for salvation. Hindi nila nakita po ito. Hindi po pala ito na city. Kaya itong mga taong to, they are not interested for honoring the Lord. Kaya pinamontoring nila sa Panginoon. Hindi nila binigyan ng karangalan ang Panginoon, especially sa kanilang pang-araw-araw na buhay in their daily lives. Tayo, mga Kristiyano, alam na natin na ito ay dapat itong gawin po natin as bilang Christians. Ibig sabihin, ginawa ko ito for the glory of God, for the glory of the Lord,
or to honor Him. Kaya ito ginagawa ko. Pero sa kanila, hindi nga nila ginalang. Okay? Ang kanila, they take their own righteousness. Ang kanilang ina-apply, yung kanilang sariling kabanalan. They mainly their own righteousness. Pagamat nasa kanila po yun, pero they did not practically practice the true righteousness. Di ba? Wala, kahit sabihin mo mga religious leader po ito, pero wala tayong makitaan na kabanalan sa kanila. Dahil, kumbaga sa pang cover lang yung kanilang ginagawa. While the true Christian, makikita po natin that there is righteousness na namamahala sa kanila. At yan po ay yung kabutihan ng ating Panginoon. Together with our righteousness, kasi yun, magiging bunga nun. Kaya akala nila, ang taong ito ay ang bait niya. Gawa siya ng ganito. Hindi nila alam, through the righteousness of Christ imputed to us, ay nagagawa po natin mga. Diba? So, it means through the book of James clearly points out that the kind of righteousness that he was looking to us, it is a righteousness produced by faith in Christ. Kaya ito yung magiging bunga. Kapag meron kang tamang pananampalataya kay Kristo, magkakaroon ka ng tunay na pamumuhay bilang isang Kristiyano o meron kang tinatawag na godly living. Diba? Hindi ka pwedeng laktawan po yun. You cannot live in a godly living without faith in Christ. May papakita mo, pero in the sense, paano yung hindi ka nila nakikita? Diba? May mga ginagawa ka na kababalagan, hindi nakikita ng tao. Kristiyano, cannot. Dahil there is conviction upon doing that. Diba? Kaya dito, makikita po natin na ito yung magiging resulta in godly living doon sa righteousness which Christ imputed to us through faith in Christ. Right? So, umpisahan po natin ang book of James in verse 1, the salutation. Ano yung salutation? Pagbati. Pagbati. Salutation is greetings. Yung greetings pala, malalim palang ibig sabihin po nun. Hindi lang pala yung binabati kita. Kaya sinawag na greetings, ibig sabihin, matuwa ka, magsaya ka. So, let's start in verse 1 about the salutation. Si James, ang kanyang pampungan. Tinawag po siya niyang sarili na siya ay lingkod o alipin ng Diyos o ng ating Panginoong Kristo. Merong pinapakita dito ang Panginoon sa mga bawat Kristiyano. Si James lamang ang nag-introduce ng kanyang sarili na lingkod ng Diyos. Yung iba, apostles of Christ. Reverend of Christ. Most reverend of Christ. No? Kikita po natin yung significant po nun. Pag sinabi mong reverend, ibig lang sabihin, igalan niyo ako, reverend ako Kaya while yung servant, pwede mo siyang itusan. Tatang servant ka. Hindi ba maging servant kita? Kasi kung sinabing servant ka ni Christ, anything, no? Ay maglilingkod ka. Maglilingkuran mo o sino man. Diba? Pero dito, tandaan po natin, remember, James is the half-brother of our Lord, one of the main leaders in the Church of Jerusalem. Tandaan po natin isa po siya sa tinitingala o siya sa main part of leadership doon sa Church of Jerusalem. At kapatid pa siya ng ating Panginoon, half-brother. Kaya meron siyang karapatan na magmalaki, magbiyabang. Dalawang kanyang titulo kapatid ako ng Panginoon sa Kristo, kumain ngayon dyan. Kung biyabang, tawag kita. Masulti ka dyan. Ganyan yung mga ibang mga simbahan, di ba?
ay, ano, ito, sige, inatulang kita. Hindi ganon si James. Kaya nga, hindi niya minention dito sa kanyang salutation na siya ay meron siyang relasyon sa ating Panginoon at hindi niya ito pinagmalaki as his position o kanyang otoridad na meron siya. Kundi, ang tinawag niya sa kanyang sarili, it is a servant, slave. Wow! Sana ganito tayo lahat, ano? I'm just your slave, servant. So, ano yung pinapakita po dito? Kapag ito ang kanyang introduction, ang kanyang salutation, it means, ini-indicate po dito his complete submission. Yung kumpletong pagbibigay, paggalang sa ating Panginoon. It means the absolute obedience. Yung tumpak na pagsunod and completely loyalty to God at sa ating Panginoong Kristo. Okay? Si James, hindi katulad ng mga ibang servant or mini slaves sa kanyang kapanahunan. So, kasi may mga servant during time by choice. Kaya meron silang karapatan na magmayabang. Dahil akala nila, nilay ka dyan, kaya merong karapatan. While James, while some of us, nakita po natin that by the blood of Christ, we understood that just put us. Pinili ka lang ng banal na buhay. So, kung wala yan, wala kang mapupunta, wala kang mararating. Diba? Kaya dapat maintindihan mo. Alam-alam sa banal na dugo ni Kristo, dinubos ako sa ating kalalagayan, sa malulus-lulus na kalalagayan. So ako ay, so sino ako? Kaya lingkod lang ako ni Kristo. Sana ganun ang pagtanaw natin bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya nga ang turing ni James sa ating Panginoon, sa kanyang buo na titulo, Lord ang tawag sa kanya. Kaya ingat po tayo sa paggamit ng Lord. Kasi maraming klase ng Lord Ingat po tayo sa paggamit ng Lord. So, ibig lang sabihin, kaya tinawag ni James ang Panginoon na Lord means master. Why master? Means it signifies obedience. Pag sinabi mong master, nakasalalay po doon yung pagsunod. Okay? So in terms, para sa ating Panginoon, kasi magkakaiba, sometimes ang tawag sa Panginoon, Jesus, Lord, Christ, di ba? Kaya kailangan makita po natin ang ibig sabihin po nito. Kapag tinawag po natin Jesus, hindi naman sa wala tayong paggalang sa ating Panginoon, kung Jesus ang tawag natin sa kanya, hindi naman mali po yun. Kailangan makita po natin yung significance po nito. Bakit yung mga tao, ginagamit nila ang pangalan ng Jesus? Wala man lang paggalang, wala man lang Lord Jesus, wala man lang karugtong. So, kasi kapag sinabing Jesus, speak about our Savior at kung ano yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Yun yung ibig lang sabihin. If we call Him Christ, means the Anointed One, the Messiah, the coming. No? Na yung panahon yun, kaya ang ginamit ni James is Lord. Hindi niya ginamit yung Christ, yung Jesus. Okay? Again, this letter, ibig sabihin, itong sulat na to, it was addressed. Kaya sabi ko kanina, walang yun. Pero naka-address ko ito to those who are scattered abroad. Ito yung
watak-watak ng mga Kristiyano. Diaspora. Okay? So, in particular, James writing to the believing Jew, and also they are scattered by persecution. Kaya para hindi magmayabang ang magkagulo sa loob ng simbahan, kailangan mayroong persecution para lumabas. Para hindi magtago, kundi mangaral or whatever na para sa Panginoon. Hindi yung magtago. Kaya sa kanila siguro nila o those diasporas para lalong mag-scatter yung gospel. So they are scattered by persecution. However, ganun pa man, kahit mayroong scattered, James' message apply to every believer, Jew and Gentile alike. Siyempre, kahit kayo nagkakawatak-watak, of course, ang mensahe, importante po yan para sa mga nagkakawatak-watak pa rin. There is, again, means of graces in times of situation like that. Di ba? May mga mensahe na pinapadala ng Diyos para sa iyo. Para ikaw ay manatili sa iyong katapatan at kalalagayan. Now, again, sabi ko kanina, yung greetings, ito yung greetings kasi, scattered abroad na po sila, pero ang greetings po ni James sa kanila is, greetings while you are scattered abroad, nasa persecution. Imagine yung yung sinasabi niya, maggalak kayo, be glad and be rejoice. What? Kahit kami ay nagkakawatak-watak, kahit under persecution kami, dapat kami mag-rejoice. Oh, come on. Diba? Sino ba naman ang matutuwa sa mga bagay pong yan? Sino ang maliligayahan? Diba? Sa mga bagay na yan, that you are scattered abroad because of persecution. Tapos, sasabihin ni James sa atin, sa inyo, sa kapila, na magalak at magsayaw. Bakit? Ano kaya ang reason? Right? Kanina, sa ating pag-aaral about the providence. This is a providence. Right? Now, in verse 2 hanggang verse 4, binanggit po dito mga kapatid yung salitang diverse temptation. Maraming mga tentasyon na darating sa atin. Sa kanila, scattered abroad, ibig sabihin, sa kabila ng kanilang katapatan bilang Kristiyano, because of persecution, kawatak-watak sila. While sa atin, hindi pa nangyayari ito yun. Di ba? Nangyayari sa atin, hindi yung persecution, hindi yung magkakaiba-iba. Nag-divide ang simbahan. Nag-divide ang mga Kristiyano sa anumang kadahilanan. Pero sa kanila ay hati sila because of persecution. But again, sabi po dito, diverse temptation. Kaya nga sabi ng Panginoon, my brethren, mga kapatid, ibilang nyo na ito ay isang kasiyahan when you fall into diverse temptation. Okay? Down hanggang verse 4. Okay? Ang sabi ko doon, when ye. Hindi niya sinabi, if you, or but when you. When ye. Diba? Magkaiba kasi po yun. Okay? The same sa sinabi ni Peter in chapter 4 ng 1 Peter, chapter 12, verse 13. Kung saan, beloved, think it not strange concerning the fair trials which is to try you. Consider not this strange, that strange happened to you.
Huwag niyong ibibilang na ito ay strange sa inyo, kundi rejoice, but rejoice. Magalak kayo kapag ito ay nangyayari sa iyo. Why? Because you are a partakers of Christ. Ngayon, kung hindi ka partakers of Christ, isa rin ebidensya ito. Hindi ka partakers of Christ. When you are not suffering, diba? Wala akong suffering. Kaya mga Kristiyano, Lord, gusto kong suffering para mapatunayan ko lang kasama ako sa iyo. Kaya questionin mo ang sarili mo bilang isang Kristiyano. Alam nga namang puro blessed ka na lang. Kasi may mga reason kung bakit there are many diverse temptation. Hindi lang naman yung para saktan ka eh. Okay? Kaya sabi ni Peter, you may be glad with exceeding joy. Glad lang nga, tapos exceeding joy pa. Saan ka ba nang makakita? Under diverse temptation ka na, persecution na, tapos exceeding joy pa. Di ba? Diverse means different types or a variety of maraming klase. Okay? Diverse temptation, trials, or testing. Diba? Marami. And I hope, I believe na yan ay naranasan niya na, tumating na sa buhay po niya. And yet still, nandito pa rin kayo. At lalo pang natuto, lalo pang lumakas ang kanyang pananampalataya. That's why sabi in verse 12, blessed is the man. Pagpala. Kaya Lord, pwede, dala mo ko ng para matawag akong blessed. Kaya hindi lang yung biyaya na sunod-sunod na dumating sa iyo, tinawag na blessed. Kasi blessed is the man that endured temptation. Why? Dahil pagkatapos po niyan, sabi po dito, mayroong pangako crown of life. Yan na, ipag-uusapan po natin sa susunod na linggo. Pag-uusapan muna natin those temptation, diverse temptation. Okay? Yeah, again, in verse 13, let no man say when he's tempted. Okay? Natip ako dahil sa Diyos. Okay? So, dito, kung titignan po natin, in verse 13, sabi po dito kasi, let no man say when he's tempted. I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted any man. So, this verse 13 ay negative sense po ito. Right? Kasi, ituturing po natin na si Satanas ang siyang nagsusubok po sa atin. Siya yung sumisilo po sa atin to make sin. Diba? Now, in verse 14, magkarugtong po ito, ito yung tinatawag na positive sense. Tignan po natin. Tignan natin kung ano po ang sinasabi po ng verse 13. Advance muna tayo. Lumaktaw po muna tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi po ng 14, but its person is tempted when he is good, enticed by his own desire. Okay? This is a positive sense. It means adversity, affliction, or trouble sent by God. Iba yung verse 13. Yung verse 14, positive po ito, which God sent to you. Bakit? Bakit kaya? While yung verse 13, alam na po natin na negative sense po yun dahil si Satanas ang may gawa po na yun. But in verse 14, this is a negative sense. Why?
what is the purpose? Kung bakit nagpadala ng Diyos ng ganitong klase ng adversity, affliction, or anything trouble in our life. Bakit? This is because to serve, or it is a serving to test your or prove your one's character. Titignan ko nga kung anong magiging karakter mo sa mga ganitong kadahilanan sa takbo ng buhay. Titignan ko kung anong magiging karakter mo. Baka mamaya magwala ka na dyan. Or anything na gagawin mo. Or baka dumating mga bagay na ito ay lalo ka pang tumalikod. Tama lang yung preaching kahapon. Imbis na lalapit ay lalo pang tumatalkod, lumalayo. So, it means talagang purify yung ating pananampalataya. Hindi lamang po yung karakter mo, maging yung holiness mo sa buhay. And even your faith. That's the reason kung bakit merong mga ganitong klase na pinapadala ng Diyos. Diba? Kaya it is good for us. Count it joy. Dahil from that time, talagang sinasala, minumuld ka ng ating Panginoon hanggang sa such thing na magiging advance ang buhay Kristiyano mo. Hindi ka pwede mananatili na lang na toast and pro. Ibig lang sabihin, kunting bagay lang, maupod ka na, matitisod ka na. Karakter ko yun. Tinitignan ko ano yung karakter mo. Nag-improve ba? Right? Yung pananampalataya mo, yung kabanalan mo sa buhay. Okay? So it means James is referring to the positive testing of God. It means God allows these things. Pinapahintulot ng Diyos ang mga bagay kong ito. And this is a positive reason. Diba yung testing when it comes to sin, no? Ang sin naman ay mamomortify po natin po yan. Kung alam mong kasalanan, pupunta sa kasalanan yan, eh bakit ka pupunta dyan? Umalis ka na, di ba? Pero itong mga bagay na ito, hindi pwedeng pigilan. Kundi dumarating na lang. Na sabihin, pinahintulot ng Diyos para makita yung mga positive reason sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Okay? So I count it all joy. Ibilang po natin na ito ay isang kagalakan dahil maraming mga Kristiyano instead na sila ay magalak, but most of the Christians complain and grieve about it. Kaya nagbabagsakan dahil maybe mali ang kanilang perspective regarding sa ganitong temptation. Pero kung ito ay ikonekta mo sa Diyos, it's good for me. Hindi naman mamamatay. Kundi, pag lang sabihin, titistingin ka lang. Pero hindi ka naman papakayin sa mga bagay. Titistingin lang yung karakter mo, yung pananampalataya mo. Okay? At yung pagiging mo. So, Christians, we must see these trials from God's perspective. Dapat makita po natin bilang mga Kristiyano na ito ay pananaw ng Diyos para sa atin. Di ba? Dapat mag-improve naman yung ating buhay Kristiyano. Kaya we must remember that God, kaya naman tandaan mo, using this trial
Ano ba ang purpose ng Diyos? Bukod sa pagliligtas, alam po natin na patungo po tayo po doon. But there is a process, no, to mold us, to conform into the image of Christ. Yun yung proseso eh. Okay? Kaya pag dumating ang mga yan, we must to see na ang mga bagay na yan ay perspektibo ng Diyos. At kailangan tandaan mo na ito yung kadahilanan lang para mamuldi po tayo na katulad ng ating Panginoon sa Diyos. Hindi naman pwedeng automatic po yun. Diba? Hindi pwedeng automatic po yun. Maliban na lang kung sa time na pagka-Kristiyano o pagkaligtas mo, binuha ka ng Kristo, ng Diyos, eh, yun yung resulta po nun. Diba? Hindi, tayo hanggat nandito pa, kaya lahat mga bagay na dumadaan po sa atin para lang unti-unti ay mamold po tayo to be like Christ Jesus. Kaya, again, count it all joy when we fall into diverse temptation. Hindi ibig lang sabihin po nito na dapat maging thrilled tayo dahil meron tayong pagsubok. Or even magiging overjoyed tayo dahil meron tayong pagsubok na dumarating. Alam mo naman, magtatawag-tawag ka lang dahil meron kang pagsubok na dumarating. Trials. Huwag na ganun. No? Hindi yun ang ibig sabihin po nun. Bakit? Kasi sa tagal mong Kristiyano, meron nang na buo na kalalaman. Ibig lang sabihin, umugat ka na sa iyong pananampalataya at meron ka ng confidence at kilala mo na ang Diyos kung ano ang ginagawa niya sa iyo at ano ang magiging ending po nito. At ano ang magiging resulta nito? For the glory of God. Alam nga namang bagsak ka. Tapos mag-glorify ang Diyos. Hindi, magiging strong Christian ka. Okay? At ang magiging resulta po ito, ang trial na sinasagasa po natin is for the glory of God and for your good. Yun ang intention po, no? Hindi yung kapapahamak mo. Count it all joy. Dahil pag dumadaan ka dyan, huwag mong tignan, ito ay kakasama mo. Kundi ito yung kakabuti mo, ha? Mag-glorify pa ang Diyos. Di ba? At tingnan po natin, ang example ng Israel. Because of their unbelief and murmuring, instead of joy, ay tingnan mo ano nangyari sa kanila. Hindi sila umabante. Okay? During the time when God was there, time to time, ay nagbibigay ng mga milagro, there are miraculous delivery, and any provision na pangangailangan po nila, iyan po ay ibigay ng Diyos sa kanila. Instead na they have to overwhelm with God, hindi, naging murmuring sila sa Diyos. Diba? Ito po yung magiging sample para sa atin. No? Kaya kung babasahin mo yung Numbers chapter 21, andun po yung result po mo. Okay? Mga ganong klase ng mga Christian. Okay? Kaya nakita nila their circumstances ay talagang napakalaki para sa kanila. Hindi nila nakita na padala ng Diyos po yun. Dahil sa kabigasan nila, at the same time, hindi lamang po yung sila ay para saan. At the same time, sabay-sabay no, para ma-discipline na po sila. Para matanggal yung kanilang unbelief. Para matanggal din yung unbelief mo. Kaya ako pinapadala. Kaya yung kahinaan ng simbahan, kalakasan ni Kristo, ay kahinaan ng Kristiyano. No?
yung kalakasan ni Kristo ay kalakasan natin. Diba? Kaya kung titignan po natin yung mensahe po noon, ibig sabihin, yung mga bagay na ito, kaya binibigay po sa atin para ikaw ay maging mahina at lumapit ka, tumingin ka sa magiging kalakasan. Maliban, nahirap naman, puro, ano lang, hindi pa tayo ay makawalay din. Yeah. Sometimes, very significant yung mga ganyan. Papalayo pa ang Christian. Now, there is an example of a great joy in Acts chapter 16, verse 30 to 31. Kawan na lang natin ng pagsilip dito para hindi maubos ang oras po natin. Ito yung context po nito kung saan ay I think si Paul at saka si Silas sila ay kinulong at nilagay sa incarcerate to prison. Instead na sila ay umiyak o anything na resulta ng kanilang pagkakabilang po, hindi kumanta pa nga sila. They sing a song. They sang praises unto God. Yung gagawin mo habang ikaw ay umaharap at ikaw ay naging masaya at kumakanta, baka pati yung katabi mo ay madamay. Dito nga nadamay. Nadamay yung mga tao sa paligid. Okay? Nakita nila yung kadakilaan ng Diyos. Instead na murmuring, kumanta pa. Kumanta ka na. So I remember nung nasa Saudi pa ako, naging Kristiyano, overwhelmed. Pumunta ako sa rooftop. No? Nagkaganon-ganon ako, tumatalon, sumasaya. Nakita nila, strange. Ano kaya itong nangyayari sa tao? Ito ba yung nababalik? O natutuwa? O nagagalak? Diba? God, providentially, dahil ako lang naman isang Kristiyano doon, kung paano na maging Kristiyano. Pag may samba kami ng linggo, sama kasi kami doon. So that's the great of joy. Ito yung ginawa po nila. Imbis na sila ay mag-murmur, ay talagang naging saya sila. Diba? Si Paul and Silas talagang they are stuck. Kumbaga sa wala silang magawa. Na-stuck na sila sa isang prison house. Wala silang magawa. Buti lang sana kung prenisyo lang, kinulong lang, hindi. Doon sa kultura nila, bago ka ikulong, aaplitin ka muna ng lasis sa likod. Bago ka ikulong. Hindi ka tulad sa atin na kulong ka kagad dito doon sa kanila. Lalatikong ka muna ng ilang beses sa likod mo. Kaya pagpasok nila sa prison house, ay talagang tumurugo yung kanilang mga likod. Dahil ito po yung inapit. Diba? Pero this sang praises unto God instead of grieving. Huh? Okay? Instead of grieving or feeling sorry to themselves, hindi, gumawa sila. Nagkaroon sila ng pagkakataon na maging maligaya sa gitna ng kanilang kinalalagyan because of their faith in God. Kaya pananampalataya po natin, kailangan huwag kailangan natin diligin, palaguin yan kasi hindi tayo naka-stuck po dito. Marami pa tayong dadaanan. Marami pang diverse temptation na dadaanan pa tayo. Kaya paituturin mong kabot ko kapag ang pananampalataya po natin ay talagang sufficient. Right? Kaya ganoon sila. Alam nila. Meron silang pananampalataya sa Panginoon. At ito yung maganda po dito. They are miraculously delivered.
They are miraculous. Yun yung kagandahan ko yun. At hindi lamang po yun. Yung jailer mismo. At ang kanyang pamilya. Dahil sa kanila, ay pinagkas mo. See the result na instead na magmarmar ka, take it true. Magdala sa akin ito ng Panginoon. Magsaya ako dahil there is a focus. Kaya matanaw po natin. Okay? Makita po natin, matanaw po natin yung perspektibo ng Diyos para sa atin. Okay? Dapat, ang pagtingin po natin sa mga pagsubok na to, hindi natin titignan by sight. No? Kasi kung by sight, talagang kakainin ka, lalamunin ka. Down ka na. Okay? You were overwhelmed ng mga problema. Pero kapag ikaw ay namumuhay ng pananampalataya, every trial, makikita po natin, kapag meron kang pananampalataya, nalaman mo sa pananampalataya, yung mga bagay po niyan, makikita mo na ito po ay opportunity, rason, para makita po natin that God will strengthen your faith. Strengthen our faith. Kaya yun dapat makita po natin. Then, of course, bibigyan ka ng papuri sa Diyos because God delivered you. Kaya ganito ang ginawa ko ng mga tao. Ngayon, kung hindi mo titignan na ito ay perspektibo ng Diyos, talagang ganun ang mangyayari. Walang mangyayari. Walang mangyayaring maganda. Ang mangyayari maganda lang sa'yo ay pangit sa'yo yung dami. Walang magiging bunga. Walang madadamay. Ha? Walang madadamay. Kaya mga kapatid, in our conclusion, hindi natin ito matatapos. Dahil meron pang tao sa mga. Tandaan po natin, bilang Kristiyano, ay hindi ka nag-iisa. Ibig lang sabihin, hindi lang ikaw yung nag-iisa na mayroong sumusuong problema o mga trials. Every Christian is going to have trials. Right? Kaya kapag dumating, positive man, or negative man, or testing comes, hindi ibig lang sabihin po nito ay we are of God's will. No? Kasi baka isipin po natin, baka wala ako sa kaluban ng Diyos dahil nangyari sa akin dito. Diba? So baka isipin po natin, okay? Wala ako sa kaluban po ng Diyos. Pero tandaan po natin, with this kind na nangyayari sa buhay po natin, tignan po natin, ito ay proseso. Okay? Na merong gagawin ng Diyos sa akin to accomplish something positive for me sa buhay. Ganun po ang dapat po natin kaya dapat maintindihan po natin kung bakit meron po tayo, but we are going to have trials. Ano mga klase ng mga bagay kung ito. Okay? Nandiyan yan. Okay? Para meron tayong matutunan. Kundi hindi ito yung magdadala po sa atin. Ito babagsak po natin. Dapat makita po natin. Pero tandaan po natin, it will come suddenly without any warning. Alam nga namang mawawaling bukas. Magkakaproblema kayo ito. Kaya yung faith po natin ay nakahanda po yan. No? Kaya kapag meron tayong pananampalataya, we can overcome
kaya po natin itanggapin yung mga bagay po yan. Pero huwag kang magalala because sa tagal mong Kristiyano, tagal nating Kristiyano, at kapag Kristiyano, ay we have a deep-rooted and confidence na kilala po natin ang Diyos at alam natin na ang kanyang ginagawa at ang magiging dulo nito, ang magiging resulta po nito, dalhin po natin sa dalawang bagay. Hindi sa kanyang glory or para sa ating kabutihan. So, dapat makita po natin ang magiging resulta po nito. Hindi yung tatawag mo na aalis mo siya sa kanyang pananampalataya. Okay? So, una, para maintindihan po natin, para hindi tayo mabigatan or anything na isipin po natin, yan ba Kristiyano? Kung kailan naman ako nag-Kristiyano, ay ganito ang dumadal sa akin. Pero ito dapat natin tandaan. Bilang unang hakbang, okay, dapat maintindihan po natin para ito ay mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga bagay ito na ito ay darating sa atin. Kailangan malaman mo, nakatakta na meron ito sa mga Kristiyano. Diba? Just, pag alam po nga, ganun po natin titignan. We are prepared. Hindi to strings. Hindi yung na nabigla ako o anything na kaya kailangan alam natin. That hope na hindi naman yung joy, no? Baka niya. Anyway, pagka ganyan ang reaction natin, walang problema, di ba? Walang problema ang churchmate mo, walang problema ang simbahan. Matutuwa pa ang mga kapatid. Because you are one good example as a Christian na mayroong pinagdadaan. Okay? So next is topic natin is tackle naman. Maraming salamat po Diyos muli sa mensahe na aming natunghayan sa atong punto. Salamat po sapagkat there is a practical na paalala po sa amin bilang mga Kristiyano. Paano po kami mamuhay, paano po namin harapin ang mga bagay-bagay, paano po namin o Diyos bigyan ng mga kasagutan po nito ay magalat naman po. Sapagkat ito po yung sinasabi po ng kasulatan. Sapagkat ang kadahilanan po nito ay para sa aming kabutihan at para sa iyong kapurihan, alang-alang sa aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po Diyos sa mensahe, sa biyaya nito na siyang paghuhubog po sa amin. Ito ay aming tatangkilikin ng buong isang linggo at mapractice po namin sa buong isang linggo. Salamat po sa pagkat ito po yung magiging gabay po namin, magiging panangganap po namin po sa lahat ng bagay. Nangyayari po sa tayo. Maraming salamat po. Pag-dragis, Jesus.